We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. 45 pesos Rice for All program, pigpautub na. Presyo kan bagas sa merkado, aramon. Abandonadong harong sa Kanaaman Camarines Sur, nasulo. Asin, gown na gibo sa Abaca, tampok sa sarong exhibit sa Catanduanes. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolavieres. Munya na aldaw nagpuna ang rollout kan Rice for All program kan Department of Agriculture sa apat na kadiwa outlets sa nasyon. Ang Bicol Region DAIPA kabalidigdi. Alagad anu daw ang katuyuhan kan programang ini. Aramon tayan live kay Jessica Kalinog. Jessica. Ang Rice for All program kit kan Agriculture Department obheto na makaopresir nin abot kayang presyo nin bagas para iyan sa gabos asin sangunyan nga ni makakabakal na nin 45 pesos na per kilo nin bagas sa piling mga kadiwa outlets sa Metro Manila. Ang Bicol Region mayo pa kaini. Alagad na notara naman daa sa pirang merkado ang pagbarato kaini. Hali sa 60 pesos kada kilo, mababakal nin 57 pesos na sanaan premium na bagas sa rice section kan Naga City People's Mall. Nagbaba man subuot nin 3 pesos ang iba pang klase kan bagas ngunya na semana, tamas barato man an ko akaini sa mga supplier. Mababakal nin 47 pesos ang pinakabaratong maray na klase. Alagad para kay Marlon, makulog pagiraray sa bulsa ang presyo na ini. Mga kakayahon ko mga arog sa mga atiyo, dapat mga 35, 33 sa arog kaya. Pwede na ko tayo. Arog kan dati. Kaya ito nakakabakal ako 33, so nakakabakal akong 20 kilos, 25. Ngunyan, 3 kilo na lang, 2. Iyan man ang rason kaya padagos ang paghanap nin paagi kan Department of Agriculture na mapababa pa ang presyo kan bagas. Ngunya na aldaw, piglansar na kan ahensya ang Rice for All program o baratong bagas para sa gabos sa apat na kadiwa sites sa nasyon. Digdi mababakal nin 45 pesos sanaan kada kilo kan well-milled rice. Narealisar ini sa tabang kan pigpataw na mas sababang taripa sa mga imported na bagas. Alagad ang Bicol Region, day pa kabali digdi. Magin ang 29 pesos rice program kan DA, day pa man nakakaabot sa rehiyon. Sinabi naman po ng sekretary na ito ay trial lang. Trial muna para kung paano mas maganda pa na mai-implement na sa buong Pilipinas. Sa lado man kan pirang paratsenda nin bagas sa Naga City People's Mall, sangon yan, hasta sa 47 pesos na kada kilo ang kaya nindang maitao na baratong bagas sa merkado. Takon ibaba paninda, mayo naman nin makuku ang dilihensya. Kung makakuha kami ning baratong puhunan, hababa na puhunan, kaya mi. Siyempre mabase man lang kami sa deliver sa mo kung kaya mi. Sigun sa DA kit, mapapababa ang presyo kan bagas kung mapapababa man ang production cost kan mga paraoma. Kaya nga ni saruman iyan sa mga pigtatawan atensyon ngunyan kan ahensya. Pigian kami naman ang mga paraoma na mag-mechanize nganing mainaan man ang gastos ninda sa labor. Siring man na magmiyembro sa mga asosasyon asin magin clustered farms tanganin magkaigwamanin kabanga sa saindang gastos. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Banwaanin pili sa Camarines Sur may aktibong kaso nin African Swine Fever o ASF. Barangay checkpoints ipapautob kan LGU tanganing masyartong dai na makakaluwas ang mga urig pasiring sa mga pagtaraid na banwaan. Tutukan sa report ni Chris Novello.
Sa bakanting lote na inilubong ang mga ataman urig ni Norman Vargas kan Barangay Sagrada, Pili, Camarines Sur. Ang mga ataman kayang urig ni Norman pig depopulate makalista maanin African Swine Fever o ASF. Mayong natada sa mga ataman kay ni kung kaya back to zero subuot siya. Kung sa lugi, dakulang lugi yan kasi ano yan apat na yun to Porto Bados. So si puhunan ta dyan, dahil man siya, dahil siya basta-basta kasi iyan, binakal ko yan sa farm. Susog sa Department of Agriculture ang banwaan ng Pili, Camarines Sur ang naidagdag sa mga lugar sa Bicol Region na may aktibong kaso ng ASF. Makalis magpositibo ang mga samples na kinuha sa mga nagada na urig gikan sa duwang apektadong barangay. Dalawa ng 500 meter radius yung binabantayan na dapat lahat ng baboy na nandun i-depop yung within 500 meter radius. Nagkandak na ng surveillance and biosecurity measures yung ating RQRT ng DA and disinfection doon sa 500 meter radius. Pira pa sa mga lugar sa rehiyon na may aktibong kaso ka nasabing helang an Karamuran asin Pandan sa Catanduanes, Pili asin Bao sa Camarines Sur asin, Ligao City sa Albay. Katakod kay ni mahigot man ang pipapangalad kan mga otoridad ang pagtransportar ng urig paluwas sa ibang banwaan. Magkakaigwang checkpoint sa gabos na barangay sa paagi kang kapitan. Gamito niya sa iyang mga tao ay dapat nang magpabakal. Bawal na. Dahil na po ipagpabakal. Dahil na pagluwas sa senda. Huli kay ini on hold man ang Memorandum of Agreement sa pagultanan kan LGU Naga asin Pili nga ni makapabunuan mga taga-Pili sa Naga City District Abattoir. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kinakarkulong 150,000 pesos na kantidad kan kagamitan sa laog kan sarong abandonadong harong sa Kanaman, Camarines Sur na tumtumning kalayo. Ang pigihiling na rason kan kasulo, aramon sa report ni Jessica Kalinog. Maalas 5 nin hapon kan Hulyo 31, kan manotaran an mahibog na aso na ini sa may baras Kanaman. Nasusulo na pala na ang abandonadong duwang eskalon na harong sa may zona 3 na pagsadiri kan 68 anyos na si Tatay Jefferson. Digdininda na pigbugtak an pirang kagamitan na dainan ninda pigagamit, kabali na an pirang mga antik. Ang nakakita ng yung estudyante ko dito na diyan ang pinaka main root cause yung pagparauran, nagkaroon siguro ng short circuit doon diyan sa may parting iyan, yung connection diyan. Padagos pa man ang investigasyon kan BFP Kanaman sa insidente, nganing makumpirmar ang naging kausa kan kasulo. Sa tansya ni Tatay Jefferson, nasa 150,000 pesos ang kantidad kan pigwalat na danyos kan insidente. Important documents, yung kagaya nung sa barangay, sa munisipyo, tapos yung sa school. Tapos mayroon pang estudyanteng na nag-iwan ng mga gamit na hindi na bumalik. Nilagay ko dyan. O nasunog, kasama doon sa sunog. Pasalamat man ang pamilya na daing na nakadamay sa kasuloan sa indang pigiistaran na harong, asin an pigpapaarkilahan ng mga kwarto, asin mayo man ni nakulugan sa insidente. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. No decor policy sa mga classroom status quo mantang nagsasairarom sa konsultasyon sigun sa Department of Education. Pirang paratukdo, nagpaskilman giraray nin informative decors na mas nakakatabang subuot sa pagkanuod kan kaakian. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Pirang learning materials na sanaan mga nakapaskil na dekorasyon sa classroom kan para tukdong si Sunny Mediado. Pinatanggal na subot niya ini kan nakaging school year asin binalik ang pira sa mga ini na paborable man sa mga estudyante. Mas minabuti ko ngayong school year na ibalik yung ilang decors kasi I'm handling coping class, yung mga struggling pa magbasa. Naisip ko mas mamomotivate sila pumasok pag meron sila nakikitang mga pictures, mas ma-aid sila sa kanilang pagkatuto compared dun sa masyadong blank na classroom. Kung babalikan kan nakaaging taon kan pigsugo kan DepEd ang Department Order No. 21 Series of 2023 na no decor policy. Status quo o mantininong epektibo ang nasabing kasuguan manta nagsasairarong paini sa konsultasyon. Di kaya maaraman kung mantinido o babaguhon na ang nasambitan ng pulisiya. Ang ang tigsusunod na po in the DepEd
DepEd Order 21 Series 2023, which includes the clarification para doon sa classroom structuring. So, ang mga schools po ngunyan, guided by the issue 1. Suportado man kan mga magurang ang pagbabalikan mga informative decoration sa mga classroom. Para po sa kanto po kaya, di syempre kami nag-agi man po kami sa pagiging elementary. Mas magayon po na may nahihiling ang kada sarong estudyante ning mga nakapaskil, araw po kang mga bayani, mga kung ano-anong mga yaon dyan kanto. Kasi po, mas marirecognize ninda. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tuyong bulan ni Agosto, pigseselebrar sa Pilipinas ang buwan ng wika. Alagad aram pa daw kan mga estudyante asin iba pang Pilipino ang saysay kaini. Katakod kaiyan makakaulay ta live si Sir Vasil Victoria, ang punong direktor kan sa GIF o Samahan ng mga Guro sa Intelektualisasyon ng Filipino. Magandang hapon po, Sir Vasil. Kay maray na hapon man po sa gabos na nagdadalan sa indong programa. Oo, Sir Vasil, bakit po ba natin ipinagdiriwang ang buwan ng wika? Actually po, nung una, ang pagdiriwang nito ay Linggo ng Wika, pero dahil kay Pangulong Fidel V. Ramos sa kanyang Proclamation 1041, ginawa itong buwan ng wika. Pero bukod sa batas na ipagdiriwang ang buwan ng wika, ang katotohanan kung bakit may buwan ng wika, sapagkat sa buong mundo tayo lang po ang kais-isang bansang hindi nagpapahalaga sa wika, kaya kailangan pang ipagdiwang. Opo, bakit kailangan po nating pahalagahan ang ating wika, sariling wika? Ano po ang implikasyon nito sa ating pagiging Pilipino? Pahalagan po natin ang sariling wika sapagkat malulusaw tayo sa mundo kapag hindi natin ito papahalagahan. Darating ang araw na hindi na natin kilala ang ating sarili. Sabi nga ni Almario, pambansang alagad ng sining, kung ano ang wika mo, yan ang iyong pagkatao. So kapag gumagamit tayo ng wika, naroon ang ating identidad, naroon ang ating kultura, naroon ang ating buong pagkatao. Opo, Sir, huling katanungan na lamang po, apela po natin o mensaheng nais nating ipaabot sa publiko ngayong buwan ng wika. So bilang edukador ng sa wikang Filipino, nais ko pong linawin na ang wika natin ay hindi lang Filipino-Tagalog. Ang Bicol ay isang ganap na wika. Gamitin po natin ang wikang ito. Gamitin po natin ang Bicol, mag-Bicol po kita para day magadan ang satuyang wika. So ang Bicol ay isang wika na dapat makilala, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Diyos mabalos po, Sir Vasil Victoria, kan Samahan ng mga Guro sa Intelektualisasyon ng Filipino. Nagkapirang produkto siring kan asin, kandila, asin iba pa, hahaliun kan DTI sa SRP list. Ahensya nag-asigurar na idadago saan pag-monitor sa presyo kan mga produktong hahaliun sa SRP list. Tutukan sa report ni Chris Novello. Senior citizen na si Yolanda Vasquez kan Milaor Camarines Sur Alagad para sa iya, coffee is life. Pag puro kayang gatas da iko napipil, mas masira may kape. Oh. Coffee is life. Oh yes, coffee is life. Makalis magbakal ning kape sunod naman kay ining babakalon an asin kandila na pasiguro subot urog na kun may brownout. Alaga da imali kay mag-iirad din na Yolanda kan mabaritaan nakabali an kape kandila asin sa mga produktong tatanggalon kan DTI sa suggested retail price o SRP list. Susog sa DTI may technical working group na iyong nagsasapinel kan listahan kan mga produktong mahali sa listahan. An pagtanggal subot sa listahan kan pirang produkto sa SRP list gigibuhon ko mo kasimbagan sa agrangay kan business as in consumer sector. So in other words, the business sector or the companies na nagpo-produce kaya, nagpapabakal kaya, can freely decide kung paano nila ipe-pressure yan, by how much, and then it's up to the market to decide whether babakalon nila yan or daing. According to
their purchasing capacity. Kabali sa mga produkto nga halion sa SRP list iyo ang condensed milk, evaporated milk, coffee refill, kandila, asin, iba pa. Apwera sa pagtanggal sa pirang produkto sa SRP list, may plano man ang ahensya na rebisahon ng SRP Bulletin pasirin sa price guide pasado sa pag-aadal na anti-competitive ang SRP Bulletin. Katakod kay ni, imamonitor man ginaray ka na ahensya ang mga produkto nga halion sa SRP list. Kasabay kay ni ang sa indaman na pag-monitor asin pag-adal pa sa justification kan mga manufacturer sa isusumitir kay ining notice of price adjustments. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Positibo ang National Irrigation Administration Bicol na mas magiging marhay ang produksyon kan paroy sa Bicol Region. Di na kaya magiging problema ang patubig huli sa innovation program kan ahensya na solar-powered irrigation system na dakula ang maitatabang sa mga paraoma. Mabugtak nin 5 installed and operational na solar-powered irrigation sa piling lugar sa Sorsogon, Masbate, asing Camarines Sur. Apwera sa nasambitan ng mga probinsya, nakatalaan man na magkaigwanin dagdag na kaparehong pasilidad sa iba pang lugar sa rehiyon. Maut kaya kaniya na marealisar ang pagkakaigwa nin food security and sustainability ang nasyon. Ang projection naman natin sa ang base study, ang solar panel is good for 20 to 25 years. Kaya long term talaga ito na makakatipid sila. Poon kan magbalik eskwela ang mga kaakian, laoman na subuot. An wala tuong checkpoint sa mga mayor na tinampo sa probinsya kan Camarines Norte. Ini komo parte kan piglunsar na Oplan Balik Eskwela kan LTO Daep, katabang ang PNP HPG, asin municipal police stations na obhetong masyerto ang seguridad kan mga kaakian asin mga motorista. Aminado man ang LTO na ang dai pagsulot nin seatbelt o helmet ang saru sa pangenot na bayulasyon na nairirehistro ninda sa nakalihis na mga operasyon sa National Highway. Apwera kaini nagdadakul man ang mga bayulasyon sa defective asin illegal accessories sa mga lunadan urug na sa mga motorsiklo. Asin huli tadakul pa man giraray ang may problema sa rehistro asin expired na registration kan mga plaka. Kabali ini sa tututukan kan mahiwasang checkpoint sa probinsya. Nakatalaang magbugtak nin headquarters ang PNP sa Barangay Kulasi, Mercedes, Camarines Norte. Obheto kaini na maparikas ang pagresponde kan mga otoridad sa panahon nin kalamidad asin iba pang emerhensya sa mga hararayong lugar, urug na ang mga coastal areas arug kan Kulasi. Aminado man ang LGU na dakulang angat sa inda ang pagmantinir kan pazi orden sa mga coastal barangay kan banwaan. Kaipuhan pa kayang magbalyo nin dagat para maabot ang lugar kung kaya padipisilan ang pagresponde sa anumang insidente. Apwera sa nagsisirbi ang mga coastal barangay na entry asin exit point, pigbabantayan man ang pagluwas o paglaog digdi kan mga hog products na posibleng kontaminado nin African swine fever. Ang makikita niyo po ang area po natin ay coastal areas and island barangays na kung minsan ay mahirap pong mapuntahan sa pamamagitan po ng bangka. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan, panalo. Para sa tsansa na manggana nin dakol na mga papremyo, pwede kamong maghulog nin entries sa GMA Regional TV Station sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCBB, asin Barangay LS, para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Importansya kan tamang nutrisyon poon sa pagkaaki hasta sa pagdakula. Iyo ang mauwot na tawan doon kan ginibong aktibidad kan sarong barangay sa Naga City sa pagtapos kan Nutrition Month. Pagkapandak kan sarong aki, pwede subuot maibitaran sigun sa City Nutrition Office. Uyan report ni Jessica Kalinog. Tamang unat-unat kan mga buto-buto. From kids to kids at heart. Araw kan 72 years old na si Nanay Claire na todo bigay. To exercise, ang ani ma-maintain ko ang health ko, to avoid mga atake ng araw. Kaya gusto ko mag-enjoy, saka enjoy ko ang buhay ko. An pazumba na inikan Barangay Bagumbayan Sur, parte kan culminating activity para sa Nutrition Month celebration. Mantangan mga chikiting man kan Barangay Educare. Nakasuulot pa nin fruits and veggie costume. An cutie little grape na ini, ansaro sa mga nangganang best in outfit. Ang advocacy ami is permi-permi. Dako lang bagay ini yun na may paabot mi sa inda ang kumbaga ang importansya kang nutrition and mga nutritious foods kung ano ang mga importansya sa hawak. An pakakan kan barangay after Zumba. Mayo ng iba, mga prutas man giraray. May mga seedling man na tinao sa mga nagpartisipar na residente. Ang nutrition baga kayo po, di siya nangyayari sa rong beses lang. Ano siya, kumbaga araw daw nagkakan kita, dapat aki pa lang, napapractice na po ito. Kumbaga kung ang aki, aram na dapat arog kani kinakakan healthy diet. Improving naman ang nutrition status sa bilog na syudad, sigun sa City Nutrition Office. Taon-taon, nagbabawas ang numero kan mga malnourished na aki. Alagad ang nagtitinirpang angat magin sa bilog na Pilipinas. Ang mga aki na pandak base sa edad. Ang samuyang campaign dyan ngunyan, bako po yan manamana, bako yan dahil ang magurang ababa man ang aki. Kundi isa kakano niyan kang aki. Dapat matutukan ang first 1,000 days o 2 years kan aki. 0 to 6 months. Purong breast milk dapat ang itao sa aki. Kung papakakanon manin lugaw, sa hugana nin binating sugok, sira o kaya gulay. Kaibanan si Carlo Abonita. Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Fibers kan bunot environmental friendly subuot sa pagsuhay kan oil sa tubig sigun sa BFAR Bicol. Mga bunot ninyo pigtitipon sa banwaan in San Fernando, Camarines Sur tanganing ipadara sa apektado kan oil spill sa Bataan. Uyan report ni Chris Novello. Tree of Life yan an puon ninyog. Gabos na parte kay ni ang napapakinabangan from top to bottom. Kaya ang lokal na gobyerno kan San Fernando, Camarines Sur padagos ang pagtipon nin mga bunot na ipapadara sa Bataan na naapektaran kan oil spill. Basado kaya sa BFAR Bicol, may absorbent properties ang coconut husk o bunot na epektibong gamiton para maisuway ang oil sa tubig. Kaya subot kan fiber kan bunot na i-absorb ang tuminagas na oil mantang nasa tubig. Mientras tanto, nasa 15 dump truck na subot ang nakolekta kan LGU San Fernando asin pira sa mga ini ang naipadara na sa Bataan. Gikan ang mga bunot na ini sa upper barangays kan Banwaan Siring kan Pinamasagan, Tagpukol, Kotmo asin iba pa. Kung may mga bunot pa po na available sa mga niyugan doon, haraming ba lang sa Pinampo, agad doon na po yan. Tapos ribayan min bagas, ang aning may karibay man, ang aning may pakinabang man sa inda. And then, dagos-dagos lang po ang pagpatipon ng bunot na kadaog talagang kaipuan para sa oil spill. Kay Baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Umento sa presyo kan liquefied petroleum gas o LPG ang suminabat sa mga consumer ngunya na bulan in Agosto. Sa abiso kan pirang oil firms, 27 centavos sa 30 centavos ang umento sa kada kilogram nin LPG. Katampad ini ni nasa 2 pesos hasta 3 pesos na dagdag presyo sa 11 kilogram cylinder na kumo na ginagamit kan mga consumer. Ini na ang ikaduwang sunod na bulan na umento sa presyo kan LPG. Ang halangkaw na presyo kan LPG ngunya na bulan resulta subuot kan halangkaw man na presyo kaini sa world market. Mga kapuso, pag-andaman man giraray ang posibilidad nin bagyo ngunya na bulan. Sigun sa Pag-asa, 2 hasta 3 bagyo ang posibleng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunya na Agosto.
Sa normal track, may tsansang maglandfall o magtama ang bagyo sa may northern portion kan Luzon. Alagad posible man na mag-recurve o maglihis ang direksyon parayo sa satuyang nasyon. Alagad maglandfall man o dai, posibleng butungon o pakusugon kan bagyo ang duros habagat kaya lauman po ang mga pag-uuran. Sa ngunyan mayo nang nanonotarang bagong raot nin panahon. Dagos man na nagluya ang habagat asin mayo ng epekto sa anuman na parte kan nasyon. Ridge kan high pressure area ang nagdadanay sa nasyon, alagad may tsansa nin thunderstorm sa pirang lugar. Sa datos kan Metro Weather, posible ang mga warak-warak na uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. Makukusog ang bulos nin uran sa pirang lugar huli sa thunderstorms kaya magin andam sa posibilidad nin baha o landslide. May tsansa man nin uran sa natatadang parte kan nasyon. Nasa 30 mga garments as in Philippine costume nagibo sa indigenous materials arug kan abaca fiber as in iba pang lokal na materyales ang ibinida kan mga estudyante sa fashion exhibit sa Catanduanes State University sa Virac, Catanduanes. Ang pira sa mga Philippine costume ang nasuulot naman kan mga kandidata sa pageant sa probinsya as in sa national competitions. Obheto ka na sambitan ng exhibit na ipahiling sa publiko ang talento kan mga katandunganon pag-abot sa fashion and design. Apera kaini mas maipapabistuman kan aktibidad an abaca na pangenot na produkto kan isla. Karamihan po gawa po sa materyales na indigenous at lalong-lalo na ang ating pinagmamalaki, ang pinagmamalaki ng Happy Island ang abaca fiber. Ito ang pabungad na kung saan kailangan pahalagahan nating mga katandunganon at magbigay pugay sa mga abacaleros. Sobra po akong na-inspired sa mga creations nila and alam ko po sa sarili ko na I'm not that good pa na designer kasi as times goes by, syempre mas matututo pa po ako. Happy 19th anniversary GMA Pinoy TV! Lugod magdugang pa ang mga taon nin paghatod nin award-winning news programs, documentaries, Filipino dramas, and all-time kapuso favorites sa Global Pinoy sa bilog na kinakban. Dalanon ang Balitang Bicolandia asin iba pa via GMA Pinoy TV, GMA Live TV asin GMA News TV. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.